Yun, alright. Isa naman mong palang araw sa ating lahat mga kapatid. For today's video, nako, marami din nag-aabang nito, no? Ngayon po, ang ating pong tutorials, ano? Gagawa po tayo ng letter or words na naka 3D. Siyempre, cellphone lang ulit yung gagamitin natin at yung Pixelab app, ano po, yung Pixelab app po pala sa mga bago lang sa ating pong tutorials, ano? Available po ang Pixelab sa Google Play Store. Yan, libre lang po siyang i-download. Then, pagka-download nyo po, madali lang po siyang i-install. Okay? Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po gawin ang isang 3D text or 3D letters. Ano? Gamit lang po ang ating cellphone. At syempre, Pixelab application. Napakadali lang po ito. Syempre, disclaimer po, ano, ito pong video natin ay para po sa mga gustong matuto, ano, sa larangan po ng digital graphics, ano. Syempre, sa mga nag-i-start pa lang, especially sa ating mga kapatid dyan sa Alpha Kaparo, para po sa inyo ito mga kapatid. Alright? So, paano po natin magagawa yan? Let's go! So, yan na nga mga kapatid, ano, nandito na po tayo sa Pixelab, ano, ganito po ang itsura niya sa mga bago pa lang sa Pixelab. Bali, ito po, ang Pixelab ko po ay naka-modded na, ano, marami pong nagbibigay ng link. Gusto nyo po ng naka-modded na Pixelab, pumunta lang po kayo sa YouTube, yun, marami pong nagbibigay doon ng mga free na naka-modded na Pixelab. Okay? Okay, start na po tayo mga kapatid. Siyempre, itong text na ito ay papalitan natin. So, bago natin palitan yan, siyempre magpili muna po tayo ng size. Okay, gawin po natin 16 by 9. Okay natin yan para pag naglagay tayo ng text hindi ma-espasyo. Then, ito pong new text na ito ay papalitan po natin yan. Click lang po natin yung lapis na nasa taas. Click lang po natin yan. Then, click ulit po natin yung lapis. Okay, then trash po natin yan. Palitan po natin ng Skeptron. Skeptron. Okay. Then, pwede nyo po yung palitan ng fonts, ano? Punta lang po kayo dito sa baba, yung may letter A, click nyo lang po yan. Then, scroll nyo lang po. Hanapin nyo po yung fonts. Okay. Yan, font. Yung may letter A, B, click nyo lang po yan, font. Then, pwede po kayong mamili ng mga fonts. Bali, ang mga fonts po pala, available po siya sa The Fonts, ano? I-search nyo na lang po sa Google. Yan, i-search nyo lang po sa Google. Yun, libre lang po din yung i-download. Okay? So, meron na po tayong mga na-download dito na fonts. Ayan, bali mamimili na lang tayo, no? Bali, ito po ay tutorials lamang, ano? Pwede po kayo magpalit ng fonts kung ano pong gusto nyong fonts. Okay? Palakihin lang natin siya. Then, pagkatapos po niyan ay ilagay po natin siya sa center. Click lang po natin yung relative position. Yan, para mag-center siya. Yan. Then, pagkatapos po niyan ay click lang po natin yung lapis ulit. Okay? Yung sa taas, click lang po natin yan. Then, i-click po natin yung may box na katabi ng lapis para po siya ay ma-duplicate. Okay? Then, alisin po muna natin yan. Adjust muna natin. Tapos, i-click po natin yung una. Yan. Tapos, pumunta po tayo sa texture. Ayan, i-click po natin yung texture. Then, click po natin yan. Then, kayo po ang bahala kung ano pong gusto nyong kulay o kung anong gusto nyong design, ano. Bali, mayroon na po tayong nakuha dito. Yan, i-try po natin yung color red. Yan, click po natin yung color red. Then, check lang. Then, enable lang natin. Yan. Tapos, click ulit natin yung parang diamond sa taas. Click lang po natin yan. Then, ilock po natin yung una natin ginawa, yung may red. Ilock lang po natin para hindi po siya gagalaw. Yan. Kahit ano pong gawin nyo dyan, kahit anong pindutin nyo, hindi po siya gagalaw. Okay? Pagkatapos po nyan, punta na po tayo dito sa isa nating dinuplicate. Yan. Lagay lang po natin sa center. Click po yung relative position. Okay? Then, lagyan po natin siya ng stroke. Yan. Click po natin yung stroke. Then, enable lang po natin yan. Lagay po natin. Pwede po kayong mamili dyan pala, ano, kung anong gusto nyo pag-stroke. Siyempre, black muna tayo. Lagay po natin sa width na mga 6 lang. Okay? Then, i-center po ulit natin. Relative position.
Tapos, pagkatapos po niyan ay pipindutin po natin yung may plus sa taas. Click po natin yan. Then, piliin po natin yung shape. Click po natin yung shape. Then, scroll lang po natin dito sa baba. Yan, hanapin po natin yung opacity. Ibalagay po natin sa 0. Okay? Then, check. Then, punta po ulit tayo dito sa parang may diamond sa taas. Click po natin yung merge sa baba, yung may bilog. Then, i-check po natin yung dalawa. Okay? Then, click ulit sa baba. Then, okay. Alright? Pagkatapos po nyan, ay i-click po natin yung octagon sa baba. Click po natin yan. Then, hanapin lang po natin yung erase color. I-click po natin yung erase color. Then, enable lang natin. Yun, nawala na po. Then, sagad po natin yung tolerance niya sa pinaka sagad. 70. Okay? Then, pagkatapos po nyan, ay click ulit po natin yung plus sa taas. Then, shape ulit. Then, baka sa baba, scroll down, scroll up. Then, click po natin yung opacity. Yan. Then, check ulit. Tapos, balik po tayo dito sa diamond. Then, immerse po natin ulit. Click sa baba. Then, check ulit. Then, immerse po natin. Okay. Tapos, punta na po tayo dito sa texture. I-click po natin ulit yung texture. Then, magsiselect po tayo kung ano pong gusto natin kulay. Then, pipili po tayo dito. Hanapin natin yung gold. Yan, gold. Then, check. Okay. Tapos, para po maging mas lumabas yung pagka 3D niya, pupunta na po tayo dito sa 3D. Yan, hanapin lang po natin yung 3D. Okay, i-click po natin yung 3D shape. Then, yan. Tapos, click po natin yung oblique. Okay, then yung depth po, bawasan natin yung depth. Yan, gawin natin mga 4 lang siguro. Depende po sa inyo kung ano pong gusto yung depth. Dito po sa oblique. Okay, then scroll nyo lang po yung pataas. Tapos, hanapin nyo po yung simulating lightning. Off po natin yan. Then, balik po tayo dito sa taas. Balik po tayo sa taas. Then, bawasan pa po natin yung depth kasi masyadong malaki. Bawasan natin yung depth. Then, dito po yung darken, depende po sa inyo. Kung gusto nyo mas maliwanag, mas madilim, nasa sa inyo na po yan. Okay? Gawin lang po natin 60. Then, dito po sa oblique angle, yan, i-adjust lang po natin yung parang shadow nya. Yan, nasa sa inyo na po yan. Okay. Then, kung okay na po sa inyo, i-click lang po natin yung check. Then, punta po tayo dito sa emboss. Yan, i-click po natin yung emboss. Click po natin yan. Okay? Then, pag okay na po yung sa tingin nyo ay maganda na, click po natin ulit yung parang diamond sa taas. Then, immerse ulit natin. Click sa baba. Then, lagyan po natin ng check. Tapos, immerse po natin yan. Okay? Then, pupunta na po tayo dito sa emboss. Yan. I-click lang po natin yung emboss. Emboss. Okay? Open po natin yan. So, dito po, nagkakaroon tayo ng problema. Bali, nagkakaganyan po siya. May mga guhit-guhit siya. Siyempre, hindi po magandang ginanyan. Ang technique po dyan, tuturuan po kayo, Ang technique po dyan, i-adjust nyo lang po ito. Yung size niya. I-adjust nyo lang yan. Yan. Adjust nyo lang yung size. Size. Okay. Hanapin nyo lang po hanggang sa lumutang yung okay, yan. Nakuha na po natin, Kaya lang, syempre, gusto natin na mas malaki. Pwede pa rin po yan. Hanapan po natin ang size yan. Yan, okay. Yan, okay na po. Bali, ang mangyari po dyan, i-adjust nyo lang. Okay? Punta na po tayo dito sa relative position. Then, center lang po natin. Tapos, scroll po tayo. Yan. Then, punta po tayo dito sa shadow. Piliin po natin yung color black. Then, yung blur radius po, babaan natin. Then, dito po sa offset, click natin yung offset Y. Yan, depende po sa inyo kung gaano kakapal yung shadow. Siguro mga 12 lang. Yan, ganyan. Then, para po mas tumingkad pa siya, gumanda pa yung letter natin, i-click po natin yung inner shadow. Okay? Inner shadow, then enable. Bahala
bahala po kayo kung anong gusto nyong kulay. Yan. Pipiliin natin ay yung yellow. Okay. Then, yung blue radius, babaan po natin yung blue radius. Then, offset white. Yan. Depende po sa inyo kung gaano kakapal. Yan. Depende po sa inyo. Then, dito sa offset X. Yan. Gusto lang po yan. Pwede po yan ganyan. Pwede yung pabalik. Okay. Yan. Okay. Okay na po, ano? Mukhang 3D na siya. Para lumabas talaga po yung pagka 3D niya, ang gagawin po natin dyan ay sisintel lang natin siya. Then, ilak po natin para hindi po siya bumalaw. Ayan, nakalak na siya. Ang gagawin po natin para lumabas yung pagka 3D niya ay pupunta po tayo dito sa plus. Click lang po natin yung plus. Then, lagyan po natin ng shape. Lagyan po natin yung shape. Then, pagkapili po natin ng shape, pupunta na po tayo dito sa texture. Click lang po natin yung texture. Yan, nasa inyo po yan kung anong gusto nyong pang background para lumutang yung pagka 3D nya. Yan. Then, ang gagawin po natin dyan ay i-check lang natin. Then, hanapin po natin yung tubak. Click po lang po natin yung tubak. Yan. Yan na po yung magiging kalalabasan nya. Kung gusto nyo naman po siyang i-save ng naka-PNG format, ganito lang po gagawin nyo. Click nyo lang po yung may dalawang box sa baba. Yan. Piliin nyo lang po yung transparent. Okay. Tapos, alisin natin yung nilagay natin yung background. Yan. Ganyan na po ang mangyayari niya. Naka-PNG format na po siya. Kung ayaw nyo naman po, pwede nyo siyang i-save din ng may background. Alright. Tapos, click lang po natin yung save as images. Yan. Ganyan. Click lang po natin. Then, syempre, piliin po natin yung sa dimension, dapat naka-ultra. Para po malinaw yung nalalabasan niya. Then, antayin na natin ma-save. Yun. Alright. Ganun lang po kadali. Napakasimple lang at napakadali lang. So, sundan nyo lang po yung aking tutorial at makukuha nyo po ang 3D na Skeptron. Alright.